Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Siyam na insidente ng pagkalunod na itala sa Pangasinan. Firecracker-related injuries sa Region 1 umakyat na sa 105. Mas mababa raw ng 17% kumpara sa nakalipas sa pagsalubong sa bagong taon. Sawa, nahuli sa isang parking area sa San Nicolas, Ilocos Norte. At ngayong bagong taon, paano nga ba tayo makakasunod sa kulay na mocha mousse nang hindi todo gastos? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa pinakahuling tala ng firecracker-related injuries. Mga biktima ng paputok sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City umakyat na sa 30. Tutukan sa report. Umakyat na sa 30 ang biktima ng paputok na dinala sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Simula ito noong December 20, 2024 hanggang January 2, 2025. Pinakamaraming naitala kahapon, January 1, na umabot sa 22 kaso. May mga kaso tayo ng laceration and abrasion. Dalawa sa atin yung dalawang bata. So nagkaroon sila ng ocular blasting injury sa mata. Sa kabuang 30 kaso, 15 sa mga biktima nagkaroon ng eye injury, habang iba, blast o burn without amputation. Sa buong rehiyon naman, umabot na sa 105 ang naitalang firecracker injuries, pinakamataas sa Pangasinan na sinundan ng La Union. Kung ito ay kukumpara from last year, yung pagsalubong po natin ng bagong taon, nagkaroon po tayo ng pagbaba ng puso po natin. 16.7% na mas mababa po yung ating kaso this year. As compared to last year, dahil last year po nasa 126 na yung kaso natin ng fireworks-related injury. Boga pa rin ang nangungunang dahilan ng firecracker injury na sinundan ng pagpapaputok gamit ang 5-star. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mahigit 500 na ang pinakahuling bilang ng mga nabiktima ng paputok sa bansa sa pagsalubong sa bagong taon. Batay sa datos ng Department of Health, 188 ang nadagdag as of 6 a.m. ngayong January 2, 2025. 534 naman ang kabuang bilang. Mas kaunti kumpara sa parehong panahon noong 2024 pero sabi ng DOH, posibleng may mga hindi pa na isasama sa report. Lalaki pa rin ang karamihan sa mga nasabugan ng paputok. Umakyat naman sa 27 ang mga kaso ng iligal na nagpaputok ng baril sa salubong 2025. Batayan sa datos ng Philippine National Police as of 6 a.m. kahapon. May 3 ring sugatan matapos tamaan ng ligaw na bala at nabigyan na ng lunas sa ospital. 21 naman ang naaresto, pinakamarami sa Calabarzon. 3 ang naaresto sa Metro Manila at Western Visayas. 2 sa Northern Mindanao, 1 naman sa Central Luzon, Central Visayas, Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula. May 17 ring nakumpiskang baril ang PNP. 45 anyos na lalaking may kapansanan nalunod sa dagat sa Binmalay, Pangasinan. Naka-alerto, Jeric Pasilyao. Ang masaya sanang New Year family bonding kahapon ng pamilya Mamaril sa Binmalay, Pangasinan, nauwi sa malungkot na tagpo. Ito'y matapos malunod sa Binmalay Beach ang kanilang 45 anyos na kaanak na si Franklin. Kwento ng kapatid ng biktima na si Eric, naligo raw ito sa dagat pero paglipas ng ilang oras, napalayo raw si Franklin dahil na rin umano sa lakas ng alon. Kaya maliligo ako, sabi niya. O sige, kasama yung anak tapos yung 3 pamangkin. Pumunta sila, hinayaan ko lang mga 1 oras yata, bumalik yung isang pamangkin namin. Ang sabi niya, Tito, nalulunod si Tito sa sabi mo. Labis ang kalungkutan ng pamilya sa sinapit ng kanilang kaanak na isang PWD. Marunong naman daw lumangoy ang biktima kahit putol ang kanang binti, kaya ganun na lamang ang kanilang panlulumo. Masakit sa amin din na bagong taon na wala na siya. Nalulungkot kami. Masakit din sa pamilya namin na nawala kami ng Nadala pa ng MDRRMO sa ospital ang biktima, subalit agad idineklarang dead on arrival ng doktor. Pagdating doon sa LDH, sabi ng doktor, it's like
7 to 10 minutes na patay na yung pasyente. So, Samantala, nakapagtala ng 9 na insidente ng pagkalunod ang Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office simula December 31 hanggang January 1. Sa kabuuang bilang, 3 ang naitala mula sa bayan ng Lingayen, 2 sa Bulinaw, habang tig-1 naman ang naitala mula sa mga bayan ng Binmalay, Mabini, San Fabian at Dagupan City. Kasama si Henry Duminsil, Jeric Pasilyao, 1 North Central, Luzon. Ngayong bagong taon, supply at presyuhan ng iba't ibang gulay sa Mangaldan Public Market ating alamin sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, matapos ang selebrasyon ng Pasko at ng Bagong Taon ay mataas pa rin ang presyo ng gulay sa iba't ibang pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Gaya na lamang dito sa aming kinaroroonan sa Mangaldan Public Market kung saan nasa 220 hanggang 240 ang kada kilo sa presyo ng kamati. Samantalang ang presyo naman ng ampalaya ay nasa 100 pesos per kilo. Ang sitaw ay nasa 80 pesos per kilo. Ang okra ay nasa 100 kada kilo. Ang talong medyo may kataasan pa rin, Chris, na nasa 140 kada kilo at ang kamatis nga ay nasa 240 kada kilo. Samantala bukod sa native vegetables ay may kataasan din ang presyo ng highland vegetables na actually ang presyo ng benguet beans ay nasa 60 pesos per kilo. Ang repolyo naman ay nasa 80 pesos per kilo. Ang carrots ay nasa 100 kada kilo habang ang patatas ay nasa 60 pesos per kilo. So ginagawa, Chris, ng mga negosyante sa Mangaldan Public Market para kahit paano ma-afford o makabili pa rin ng ating mga kababayan, mga kapuso ng gulay, ay nagre-repack na lamang sila, Chris, ng mga gulay. Yan yung mga tig 20 pesos na lamang. So kahit paano ay makakapamili pa rin at makakabili pa rin ng gulay ang ating mga kababayan. Ayon sa mga negosyante, hindi pa raw nila alam kung hanggang kailan possible na mataas ang presyo ng gulay sa probinsya ng Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, isang sawa ang nahuli sa parking area ng isang establishmento sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa BFP, mahigit 3 metro ang haba ng sawa. Nakita raw sa ibabaw ng sasakyan ang sawa at nang hulihin, lumipat ito sa isang motorsiklo. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng BFP ang sawa at nakatakdang i-turn over sa Menro. Ang saway maaari umanong naisakay ng sasakyan na nagparking sa ikalawang palapag ng establishmento. Maaari umanong lumabas at nagpalipat-lipat ang sawa dahil sa mainit sa lugar. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dagsa ng mga paserong pauwi ng Maynila nararanasan sa mga terminal ng bus sa Dagupan City. Sundan sa report. Maaga nagtungo sa bus terminal sa Dagupan City ang pamilya Villegas. Kailangan na rin nila makabalik ngayong araw sa Maynila, lalo pat may pasok na rin ng mga estudyante at balik trabaho na rin sila. Pahirapan ng pagbiyahe nila ngayong araw, lalo pat marami na raw pasahero. Mahirap na sumakay. Oo, kasi Uwian na. pasahero. Opo. Matapos ang pagsalubong sa bagong taon, dagsa na rin ng mga pasaherong uuwi sa Metro Manila at maging sa ilang probinsya. Mayat-maya na ang pag-alis ng bus sa terminal. Sa terminal, kitang-kita na nagkakasakay ng 40 to 50% yung isang bus bago umalis. Every 10 minutes na rin po yung interval natin para makasuporta po tayo sa daan. Ayon sa pamunuan ng iba't ibang kumpanya ng bus, magtutuloy-tuloy dagsa ng pasahero hanggang sa weekend. Ngayong araw, inaasahang aabot sa 3,000 hanggang 4,000 na mga pasahero sa mga terminal. Pero sa weekend, inaasahang aabot hanggang 6,000. Mas marami pang chance passenger, kaya may mga extra trip na papayagan ang mga kumpanya ng bus. Halimbawa po, may extrang bus yung kabilang terminal na hindi naman niya nagagamit at same na ruta, iyon po ay tutulong sa kabilang terminal na pipila as chance passenger po. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon.
Patay ang 39 anyos na rider matapos masalpok ng kasalubong na motorsiklo sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report. December 30 ng gabi, masayang nagkakantahan at nag-iinuman ang mga magkakaibigang ito sa Calasiao, Pangasinan. Ito na rin pala ang huling pagkakataon na makakasama nila ang 39 anyos na si Roger Bautista. Nasawi si Bautista matapos makasalpukan ng isang motorsiklo. New Year lang, walang happy. Kwento ng kaibigan ng biktima na si John. Galing sila sa isang Christmas party sa Barangay Buod. Nang matapos, nagpunta raw sila sa Arenas Boulevard Bypass Road para kumain. Iniwan niya ako. May pupuntahan. Pero iniwan niya yung wallet niya sa akin, tsaka po cellphone. Tsaka wala na. Hindi na bumalik. Nabalitaan ko na lang na nadisgrasya na siya. Sa investigasyon, nag-counterflow umano ang kasalubong ng motorsiklo ng biktima na dahilan ng salpukan. Parehong dinala sa ospital ang dalawang rider, subalit agad idineklarang dead on arrival si Bautista. Kasalukuyan naman nagpapagaling sa ospital ang isa pang rider na nagtamo ng bali sa kanyang binti. Sasampahan siya ng kaukulang kaso. Patay ang 18 anyos na lalaki matapos maaksidente sa Badok, Ilocos Norte kagabi. Kinilala ang biktima na si Jay Amit, tubong Masbate. Ayon sa PNP, pauwi na raw ang biktima mula sa isang birthday party sa Corimao, Ilocos Norte. Unang tumama ang motorsiklo sa isang papaalis na pick-up. Sa lakas ng impact, nalaglag ang biktima sa gitna ng kalsada at tumilapon ang kanyang motorsiklo hanggang sa mabangga ng paparating na kotse. Duguan ng biktima, nadala pa sa ospital subalit idineklarang dead on arrival. Sa buong bansa, umabot sa 577 ang kabuuang kaso ng road traffic incident sa 8 pilot sites na binabantayan ng DOH mula December 22 hanggang January 2, 2025. Kasama si Henry Duminsil, Jeric Pasilyao. 1 North Central, Luzon. Arestado ang isang lalaki sa Banna, Ilocos Norte matapos magpaputok ng 2 beses sa kanal sa naturang lugar sabay alis sakay ng kanyang motorsiklo. Natunto ng kinaroroonan ng sospek at nakuha sa kanya ang caliber 22 na baril. Wala ring maipakitang kaukulang lisensya at dokumento ng baril ang sospek. Naharap sa illegal discharge of firearm at alarm and scandal ang sospek. Wala pa siyang pahayag. Samantala, isa na ang napaulat na namatay habang 2 ang sugatan sa pagsiklab ng sunog sa The Riverside Compound, Barangay Camp 6 sa Tuba, Benguet kahapon, January 1. Sa inisyal investigasyon ng BFP Tuba, Benguet, 26 na bahay ang tinupok na apoy matapos ang salubong 2025 na tradisyonal ng idinaraos sa Cannon Road. Sumiklab ang sunog pasado 1:00 ng madaling araw. Umabot sa 5 oras ang pag-apula sa sunog na umabot sa 3rd alarm. 4:25 ng umaga nang ideklarang fire under control at 6:30 na ng umaga nang ideklarang fire out. Sa tala ng BFP Benguet, tinatayang aabot sa 37.5 billion pesos ang danyo sa sunog. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang clearing operation sa lugar at tuloy-tuloy din ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Samantala, muli nang binuksan sa mga motorista ang Cannon Road matapos itong isara kahapon, bunsod ng clearing sa mga debris mula sa nangyaring sunog. Mga estudyante, balik eskwela na matapos ang holiday break. Kakaunting bilang na mga pumasok na itala sa Bangalda National High School. Silipin sa report. Maagang gumising para pumasok sa eskwelahan ng senior high school na si Nika May mula sa Mangaldan, Pangasinan. Imbes magklase, naglinis na lang siya ng kanilang silaralan dahil mag-isa lang niyang pumasok sa kanilang klase ngayong araw. Medyo puyat po kasi nga po, January 2 pa lang. Naglilinis po ako ng room kasi ako lang po mag-isa yung pumasok. Opo. Matapos ang holiday break, bunsod ng Christmas at New Year celebration, balik eskwela ng mga estudyante sa pampublikong paaralan. Pero kapansin-pansin daw ang mababang bilang ng mga pumasok ngayong January 2. Sa Mangaldan National High School, 25 hanggang 28% lang, katumbas ng halos 2,000 estudyante sa kabuuang mahigit 8,000 estudyante ang pumasok ngayong araw. Bukas araw ng Biyernes, inaasahang mas konti ang papasok ng mga estudyante dahil marami ang hindi pumasok at hindi nakapagklase ngayong araw. But unexpectedly, may mga bata tayo na overexcited ata, kaya hindi lahat pumasok. Dahil maraming estudyante ang hindi pumasok, magpapatupad ng enrichment activity ang pamunuan ng Manghay para makahabol sa aralin ang mga estudyante. Doon sa mga bata na hindi nakapasok today or tomorrow,
may mga enrichment activities naman si teacher eh. Hopefully, may modular kasama rin yan. Doon sa mga wala, they are given enrichment to complete doon sa mga topic. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang PWD naman na tubong San Carlos City, Pangasinan ang kabilang sa mga nakapasa sa katatapos na bar exam. Atin siyang kilalanin sa report. Bata pa lamang, pangarap na ni Alan Chester Acosta, tubong San Carlos City, Pangasinan, ang maging abogado. Kaya sa kanyang pagpupursige, nakapagtapos siya ng kursong Political Science at tumuloy sa pag-aaral ng law. At maituturing na katuparan ng kanyang pangarap ang mapabilang siya sa mga nakapasa sa 2024 bar examinations. Hindi pa rin po ako makapaniwala up until nasa cloud 9 pa rin po talaga yung feeling, and yun po, sobrang saya. Hindi ko man kasama yung family ko, I called them immediately to inform them about my success. Hindi rin naging hadlang para kay Alan ang kanyang kapansanan sa paningin upang maging isang abogado. For me, hindi ko naman siya tinreat as challenge from elementary, high school until college, because every time I'm sitting inside the classroom, I always see myself as normal. And I am thankful to my classmates from elementary up until college kasi hindi po nila ako tinuring na special. Labis naman ang kagalakan ng magulang ni Alan sa narating ng kanilang anak. Siyempre bilang isang nanay, siyempre masayang-masaya talaga ako para sa kanya. Kasi talagang pangarap talaga ng anak ko yung maging abogado. Moral support lang kami ng mga magulang niya. Sa financial naman, siya ang nagpaaral sa sarili niya. Sa sipag at tiyaga niya, saka konting karunungan siguro, kaya pumasa siya sa pagka-abogado. May mensahe naman si Alan sa mga lumalaban upang maabot ang kanilang mga pangarap. When you're preparing for a certain examination, lagi mong iuubos lahat. Always aim to be a top-notcher. Kasama si Ron Tanyedo, Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mananatiling naka-Code White Alert ang lahat ng ospital at iba pang health facility sa bansa hanggang January 6. Ibig sabihin lahat ng healthcare workers ay handang rumesponde sa anumang medical emergencies anumang oras. Sa ilalim din ng Code White, pinapaigting ang koordinasyon ng mga tanggapan ng Department of Health sa iba't ibang ospital. Dinagdagan din ang mga gamot at iba pang supplies sa emergency at operating rooms. Inaasahan na raw ng DOH na maraming medical emergencies tuwing Pasko at Bagong Taon, kaya nakataas ang Code White. Sabi pa ng DOH, hindi dapat baliwalain ang sugat o paso dahil sa paputok kahit maliit lang ito. Hugasan agad ito ng sabon at malinis na tubig. Tapalan ng gasa o malinis na tela at diinan ang bahaging may sugat para tumigil ang pagdurugo. Para naman sa mga tinamaan ng paputok sa mata, magpadaloy ng malinis at maligamgam na tubig sa naapektuhang mata. Huwag gagamit ng malamig na tubig o ng yelo. Huwag na ring kalikutin o kamutin ang nasugatang mata at takpan ito ng malinis na tela o gasa. Magpunta sa emergency room para mabigyan ng pangkontra sa tetanus. Sakali namang makalunok ng paputok, huwag daw pipilitin ang nakalunok na magsuka. Pakainin sila ng hilaw na puti ng itlog. Kung bata, 6 hanggang 8 piraso. 8 hanggang 12 piraso naman sa mga nakatatanda. Paalala rin na DOH na pumunta sa pagamutan para sa agarang lunas. Patayang rider ng motorsiklo matapos bumangga sa sinusundang truck sa San Fabian, Pangasinan. Tutukan sa report.
Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ng 27 anyos na rider matapos sumalpok sa likod ng sinusundang truck sa San Fabian, Pangasinan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, paliko na para gumarahi ang truck nang sumalpok sa likod nito ang motorsiklo na minamaneho ni Vic Hugilon. Isa po yung direction nila na pupuntahan. Then nag-turn left itong nag-signal na turn left itong truck. Then yung motorcycle po natin, si Vehicle 2, mabilis po siya. Hindi na naiwasan na yung nandyan na sa harapan niya yung truck. Walang suot na helmet ang biktima ng mangyari ang aksidente. Matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng pangunahing sanhi ng pagkamatay nito. Desidido raw magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa driver ng truck. Ngunit hindi na muna sila nagbigay ng pahayag habang gumugulong ang investigasyon. Nagkarambola ang 5 sasakyan sa Abukay, Bataan. Batay sa inisyal na impormasyon, sangkot sa disgrasya ang 3 kotse at 2 motorsiklo. Inaalam pa ang kabuang bilang ng mga sugatan, pero may nakitang 2 tao na nakahandusay sa kalsada. May ilan namang naipit sa kanilang sasakyan. Tinutukoy pa ang sanhi ng insidente. Kasama si Jing Dakanay, Jerek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, magpapatuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa ikalawang araw ng taong 2025. Dahil pa rin yan sa Amihan, Shearline at Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Base sa datos sa Metro Weather, mataas pa rin ang tsansang umulan sa Batanes at Babuyan Islands, Cagayan Valley, Cordillera at malaking bahagi ng Central Luzon. May malalakas na ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Maaari ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa. Samantala, GMA Regional TV kinilala ng Philippine Red Cross sa kontribusyon at aktibong pagsasagawa ng Kapuso Bloodletting Day. Narito ang report. Sa pagtatapos ng taong 2024, pinarangalan ng Philippine Red Cross Ilocos Sur Chapter ang mga nakibahagi sa kanilang advokasya sa ginanap na Blood Donors Awarding Ceremony sa Vigan City, Ilocos Sur. Mahigit 100 grupo at individual ang binigyang pagkilala ng Philippine Red Cross. I am happy to impart to everyone that it was so easy for me to knock at the door of Red Cross. I hope many will be inspired to donate blood. Dumalo rin sa aktibidad ang ilan sa mga blood recipient gaya ni Lizelle. Malaking tulong po kasi every other 2 weeks po ako nasasalinan ng dugo. Maraming salamat po sa Red Cross nang dahil po sa inyo na dudugtungan ang aking buhay. Ang awarding ceremony ay paraan ng PRC Ilocos Sur Chapter para pasalamatan ang mga stakeholder at iba't ibang grupo na laging handang mag-donate ng dugo para sa kanilang kapwa. Talagang mataas yung demand for blood. Aware yung mga tao na merong available na blood. This activity is all about thanksgiving and giving respect and praise to all those individuals. Let's keep on saving lives. Kabilang din sa mga ginawaran ng plaque of appreciation ang GMA Regional TV North Central Luzon sa aktibo nitong pagsasagawa ng mass blood donation activity gaya ng Kapuso Bloodletting Day. Jerek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Interior designer at fashion stylist may tips kung paano makakasunod sa kulay na mocha mousse na hindi todo gastos. Alamin sa report. Mocha mousse ang Pantone Color of the Year para sa 2025. Pwede mo itong gawing motif ng iyong bahay kahit ano pa ang kulay nito ngayon nang hindi gumagastos ng malaki. Get some throw pillows, yung accents mo, keep it simple. Pwede kang mag-accent wall para the next time na magbago yung color of the year, you don't need to do so much. Hindi rin kailangan palitan ng furniture para lang sumunod sa uso. Malaking bagay rin daw kung neutral ang base color ng bahay. Gaya nitong condo unit ni Jeng, na babagay sa kahit anong kulay. Kaya dapat yung base color of your home, it's always practical to make it neutral. Kasi pag neutral, kahit ano pa yung color of the year, it's easy. Hindi rin kailangan ng wardrobe overhaul tuwing magbabago ang color of the year. If wala po kayong masyadong budget pa, you can invest muna po sa mga bags and shoes. Kung may statement pieces na gaya ng blazer, jacket at coat o ibang outfit na nasa color of the year, ang maganda raw gawin, i-mix and match nyo lang po yung color mousse
sa mga on-hand outfits. Kung may budget naman at gusto mong i-overhaul ang iyong wardrobe, payo ni JM. Go basic para classic and timeless pa rin siya, pero you're still in trend para sa everyday outfits nyo. Ang iwasan lang daw. Siguro po mga neon colors, bawal po tayo. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode dito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.